Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang mga bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay kasama sa undercard sa nalalapit na laban nitong ating kababayan na si Marlon Tapales kontra Naoya Inoue. Nagaganapin sa bansang Japan sa pitsa 26 sa buwan ng Disyembre. Ito ay ang labanan sa pagitan ni Andy Hirauka kontra Sebastian Diaz Maldonado, maging ang comeback fight ng angas ng Cebu na si Janbol Cabonilas kontra Japanese fighter Kanamo Sakama. Magayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis, pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Okay. Unahin natin ang labanan sa pagitan nitong si Andy Hirauka kontra Sebastian Diaz Maldonado. Itong si Sebastian Diaz Maldonado po ay lumalaban sa super featherweight division. Samantala ang Japanese fighter na si Andy Hirauka lumalaban sa super lightweight division. Sa magkatuwid, hindi magkapareho ang kanilang division na gawa ng itong si Sebastian ay sa super featherweight, super lightweight naman si Andy Hirauka. Kung sakaling sa super lightweight sila magpangabot, ibig sabihin, ang tumaas ng timbang ay itong si Maldonado. At kung sakaling sa super featherweight naman sila magpangabot, ibig sabihin lang nun, bumaba sa timbang ang Japanese fighter na si Andy Hirauka. Kaya naman po mga kaibigan, alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado dito sa bakbakan. At unahin natin ang sa panig ni Sebastian Diaz Maldonado. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada po. 18 wins with 13 wins coming by way of knockout, may 6 na talo at may 1 tabla. Sa kanyang 6 na talo, 3 beses ito nakatikim ng knockout. Pagdating sa edad, 30 anyos na ito. At sa height, estimated lamang po dahil wala sa kanyang record. 5 foot and 7 inches. Southpaw ang kanyang stance, knockout ratio 72.22%. Huling lumaban, Agosto 19 taong kasalukuyan, nakalaban nito si Eduardo Ramirez, na kung saan po natalo sa huling laban si Sebastian Diaz Maldonado by 6-round technical knockout. Pagdating sa karanasan ni Sebastian Diaz Maldonado, ang pinakamatinding na kalaban nito ay si Eduardo Ramirez po. Yan po ang pinakamatinding na kalaban nito. Dahil itong si Eduardo Ramirez kasi mga kaibigan, nakalaban nito si Pitbull Cross maging si Lee Silvay. Sa mga fans na hindi ganong kilala si Lee Silvay, nag-world champion po yan. Si Pitbull Cross naman, ay kilalang halimaw din yan sa lightweight division mga kaibigan. At yun ang nakalaban ni Eduardo Ramirez. At nakalaban din ni Sebastian itong si Eduardo Ramirez na kung saan doon siya nakatikim ng talo sa huling laban po mga kaibigan. Ngayon, sa panig naman ng Japanese fighter na si Andy Hirauka, ang boksingerong ito ay may impresibong kartada. 22 wins with 17 wins coming by way of knockout. Undefeated, walang talo, wala ring tabla. May edad 27 anyos at ang height nito ay 5 foot and 11 inches. Southpaw din ang kanyang stance, knockout ratio 77.27%. Huling lumaban, Disyembre 13, 2022. Nakalaban nito ay isang Koreano na si Minho Jong, na kung saan panalo by technical knockout si Andy Hirauka sa kanilang labanan na kung saan nakataya ang WBO Asia Pacific Super Lightweight title. Pagdating sa eksperyensya naman nitong si Andy Hirauka, ito po ay ang kanyang uri o sa uri ng kanyang mga kinalaban katulad ni Alvin Lagumbay, Min Ho Jong, Jin Sasuke. Yan po ang kanyang mga kinalaban. So, pagdating sa skills, parehong boxer puncher. Ibig sabihin, may kakayahan na pwede maging pressure fighter style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching ability, pwede maging defensive style. At dito sa magkabilang panig, parehong may mataas na knockout ratio. Ngunit, mas matangkad
Lamang sa height and reach itong si Andy Hirauka po mga kaibigan. Okay, prediction. Prediction ko sa bakbakan, Andy Hirauka by technical knockout. At kung sakaling maway sa puntusan, mga kaibigan, gamit ang kanyang skills, height, and disadvantage at power, pwedeng maidominan niya ang buong laban po mga kaibigan. Pero malaki ang posibilidad na maway sa knockoutan ito dahil matataas po ang kanyang knockout ratio. Sa panig naman ni Sebastian Diaz Maldonado. Mga kaibigan, gamit ang kanyang eksperyensya, power at skills, di malayo na makakuha ito ng upset sa bakbakan nila kontra Andy Hirauka. This is boxing. This is boxing. Anything can happen. Hindi porkit dihado itong si Sebastian Diaz Maldonado, ay talo na kaagad yan. Tandaan natin mga kaibigan, boxing ito. Parehong may mga kamay. Parehong pinag-aaralan nila ang bawat galaw ng kanilang makalaban. Kaya mga kaibigan, may tsansa pa rin ito, which is tatawagin ko ngang upset. At may posibilidad din po yan mga kaibigan. Dahil kung inyo natatandaan, isang taon po na hindi napapalaban itong si Andy Hirauka. Ano naman ang disadvantage doon? Mga kaibigan, ang disadvantage doon yung inactivity. Na kung saan po mga kaibigan, delikado. Baka pinasok ito sa ring rust. Pagka pinasok sa ring rust mga kaibigan, apektado ang power, galawan at stamina. Kaya naman mga kaibigan, di nakasigurado ang undefeated Japanese fighter dito sa labanan na ito mga kaibigan. Kaya kunting ingat para sa kanya para mapanatili niya ang kanyang pag-undefeated. Dahil itong kanyang makakalaban, bagamat natalo sa huling laban, pero aktibo po mga kaibigan. Ngayon, dadako na tayo sa comeback fight nitong ating kababayan na si John Paul Cabonilas alias Angas ng Cebu kontra Kanamo Sakama. Itong si John Paul Cabonilas ay may impresibong kartada, 10 wins with 7 wins coming by way of knockout, may 2 talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, isang beses ito nakatikim po ng knockout or technical knockout. May edad lamang na 23 anyos at ang height nito ay 5 foot and 7 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 70%. Huling lumaban Agosto 15 taong kasalukuyan, nakalaban niya ang kapwa natin Pilipino na si Mel Fajardo na kung saan ang itinagal lamang nitong si Angas ng Cebu ay first round. Dahil nasingitan siya sa puno ng tainga mga kaibigan na kung saan natumba at nagsunod-sunod ang kanyang tumba. Hindi siya nakarecover po mga kaibigan. Matindi ang power talaga nitong si Mel Fajardo. Sa bakbakan nila nakataya naman ang OPBF o Oriental and Pacific Boxing Federation Light Flyweight title. Ang unang nakatalo naman itong Angas ng Cebu na si Cabonilas ay si Reggie Suganov. Nagpangabot sila na kung saan future world title challenger pa po lamang si Suganov, which is schedule nila is 6 rounders pa po lamang mga kaibigan noong 2019. At ang pangalawang talo ay ang huli niyang laban kay Mel Fajardo. So dito mga kaibigan, disadvantage ito para sa ating kababayan dahil technical knockout ang kanyang sinapit. Di natin alam, baka ito po ay may ininda pang phobia. Kaya comeback fight ito mga kaibigan, lalo na brutal yung pagkatalo niya. Sana wala itong inindang phobia dahil kung may inindang phobia ito at mapapalaban kay Kanamo Sakama, delikado siya dyan. Dahil alam naman natin itong Hapon na talagang knockout artist din. Kaya delikado siya sa kanyang sana hindi niya ininda yung pagkatalo niya nitong huling laban po mga kaibigan. Ngunit pagdating sa skills naman itong ating kababayan, all-around fighter ito or all-around boxer. Defensive style, counter-punching ability, pressure fighter style, lumalaban din sa tututo na bakbakan. Ngunit malimit ito na pinapanatili o ang malimit niyang ginagawa sa ibabaw ng ring, pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Na kung saan po mga kaibigan, napakaganda ng kanyang galawan. Yun nga lang, minsan sa kaangasan, medyo kumpiyansa. Ayun nga, nadali siya doon kay Mel Fajardo. Maraming galawan ito kung tutuusin po mga kaibigan. Head movement, mahusay sa opensa at depensa, magaling sa puntusan, footwork na kung saan mala Floyd Mayweather at may epektibo ang kanyang jab,
1-2 combination, mga counter po mga kaibigan. Sa panig naman ng Japanese fighter na si Kanamo Sakama, ang boksingirong ito ay may impresibong kartada, 8 wins with 7 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 20 anyos at ang height nito ay 5 foot and 5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 87.5%. So napakataas ng kanyang knockout ratio. Huling lumaban, nakalaban nito ang kapwa Japanese fighter na si Ryo Harikawa, na kung saan panalo by technical knockout ang Kanamo Sakama. Nangyari ang bakbakan Hulyo 25 taong kasalukuyan. Skills, boxer panzer. Boxer panzer, ibig sabihin mga kaibigan, pwedeng maging pressure fighter style, defensive style, willing sa brulan o tututong na bakbakan, may counter punching ability, take note, taglay ang power, hand speed, at may pagka-agresibo po ito. Ang kakulangan naman ng Japanese fighter ay ang depensa. Ngunit, sa nakikita ko sa kanya, matibay ito mga kaibigan. Iwan ko lang kung mapatamaan ito ni John Paul Cobonilas, kung hindi ba ito mauuga. Oo, lalo na't mas matangkad itong ating kababayan. At may mas maraming galawan. Pero dito mga kaibigan, dahil comeback fight sa ating kababayan, para sa akin, dihado siya dito ngayon. Okay. Real talk prediction ng ating gagawin sapagkat kababayan natin ang mapapalaban. Ako kasi mga kaibigan, basta Pilipino, tapos ibang lahi ang makakalaban, panalo o talo, ay sa Pilipino po ako. Panalo o talo, John Paul Cobonilas po ako dyan mga kaibigan. Pero sa ating real talk prediction, sa tingin ko, mas malaki ang tsansa ng Japanese fighter manalo dito by technical knockout. Kung sakaling mawi sa puntusan, malaki pa rin ang tsansa ng Japanese fighter gamit ang kanyang pagka-agresibo. Sa magkatuwid, ang pinakatsansa ng ating kababayan dito sa labanan mga kaibigan ay dapat i-outbox niya round by round itong Japanese fighter. At pinaka-the best, para makabawi siya, dapat i-knockout niya itong Japanese fighter para makapiho siya sa panalo. Ang tanong, may posibilidad ba na manalo ang ating kababayan? Siyempre naman mga kaibigan, this is boxing, anything can happen. Hindi porket naging dihado sa aking pananaw itong ating kababayan ay talo na kaagad yan. Hindi ganon. Lalo na't may magaling itong, may kahusayan ito pagdating sa diskarte sa laban. Kaya dyan mga kaibigan, hindi ka gulat-gulat kung sakali may panalo ng ating kababayan ang laban, gamit ang kanyang skills, height and disadvantage, at power. Oo, nasabi ko nga lang na naging dihado siya dito sa bakbakan dahil galing siya sa pagka-technical knockout na kung saan po mga kaibigan, para sa akin critical po yan dahil for the first time niyang naranasan ang ganong sitwasyon na ma-technical knockout sa isang bakbakan. Hindi kasi lahat ng fighter o boksingero ay nakarecover sa ganong sitwasyon mga kaibigan. Ang iba, makatikim ng talo, lalo na sa isang brutal na pagka-knockout, mahirapang makarecover. Oo, nakarecover ang katawan, ngunit ang isipan, nagtataglay ng phobia. Once na nagtataglay ng phobia, tapos matamaan ng ganun ulit, kalakas, magbabago ang galawan, magbabago ang kanyang diskarte. Kaya bibihira o hindi po ito basta-basta ang problema para sa panig ng ating kababayan. Kaya naman mga kaibigan, para sa akin, dihado nga siya dito. Oo. Pero hindi pa rin ako sumusuko na hindi niya kayang ipanalo yan. May kakayahan siya. Huwag lang siya makipagsabayan dito sa Japanese fighter mga kaibigan. Gagamitin niya ang distansya, tatalo niya sa puntusan ang Japanese fighter. Yun dapat. Dahil sa tingin ko, mas lamang sa skills itong ating kababayan. Pero yun nga, dahil sa galing ito sa knockout, yun, delikado siya dyan mga kaibigan na yung phobia iiral sa kanyang isipan. Buhat nung nakatikim siya ng bigat ng suntok ni Mil Fajardo, yun mga kaibigan, ang isa sa mahirap. Dahil yun nga, hindi lahat ng fighter nakarecover sa ganun. Ang iba kasi mga kaibigan, kahit world champion pa yan, tapos undefeated, nakatikim ng brutal na pagka-knockout, mag-comeback fight, pagkatapos ng comeback fight, ayun na, natalo ulit. Nagbabago ang galawan hanggang sa masunod-sunuran ng talo at nauuwi sa pagre-retiro. Sana hindi ganon itong si Cobonilas. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.